Welcome to my channel! Malapit na ang Pasko, kaya mag-share ako ng pam-Paskong pagkain. Katulad ng bibingka. So, magluluto tayo ngayon ng easy classic bibingka. Ready na ba kayo? Narito na ang ating mga ingredients. Narito po ang ating mga ingredients. Half cup of milk, pwede rin po ng water lamang. 1 cup of sugar. 2 cups of coconut milk o kakanggata. 4 tablespoons of butter or margarine. 4 large eggs. 1 teaspoon of salt, ito po ay flavor enhancer. 4 teaspoon of baking powder. 2 1/2 cup of rice flour. Di pwede ang glutinous rice. Ito naman po ang ating pantopping sa ating bibingka. Grated cheese, isang buong Eden cheese po ang aking ginamit. 4 salted eggs, hinati ko lang po siya. And then, kinayod na niyog. And then, kung gusto po natin ng ube flavor ng ating bibingka, gumamit po ako ng Bakersfield Ube Flavorade. Naman po sa ating lalagyan, gumamit po ako ng dalawang 8 by 2.5 na round pan. Ating banana leaves po na isinalab ko sa apoy para mas sanitized at ma-form po siya kung ano ang shape ng ating pan. Dali po kasing sumunod ang banana leaves sa shape ng pan kung ito po ay isinalab sa apoy. So, narito po ang ating mga ingredients. Magsimula na po tayo. Ito po ay napakadali lamang dahil imimix lang po natin lahat ng mga ingredients. Okay, ito po ay ang milk. And then, the sugar. Coconut milk. And then, haluin lang po natin para ma-dissolve po ang sugar. And then, add eggs. Salt. Flavor enhancer po ang salt. Baking powder. Yan, haluin po natin ng mabuti. Ilagay din po natin ang ating butter. Pwede rin po ang margarine. Mas makulay po kung margarine ang ating ilalagay. Yan. Haluin po nating mabuti ang ating mixture para po wala siyang buo-buo mamaya pag binake po natin siya. I-add na po natin ang ating rice flour. Hindi po pwede ang glutinous rice. Rice flour po dapat. And then, i-continue lang po natin ang paghahalo hanggang sa maging even po ang lahat ng mixture o malusaw po lahat. Wala po dapat buo-buo. Lagyan din po natin siya ng grated cheese para po mas malasa ang ating bibingka. And then, nilalagyan ko rin po ng salted egg ang ating mixture para meron din po siyang lasa sa loob. Haluin lang po nating mabuti hanggang sa maging ganito ang kanyang consistency.
Ito po, ganyang consistency po dapat. Ngayon naman po ay hahatiin natin ang ating mixture sa dalawang pan. Bakit po? Kasi maaari po kasing yung iba gusto ng ube flavor ng bibingka. So kaya po hahatiin natin ang ating mixture. Yan, nahati na po natin ang ating mixture. Yun po, mag-a-add tayo ng ube flavor sa ating isang mixture para magkaroon po tayo ng ube flavor. Ayan, ang ginamit ko po dito ay Bakersfield na ube flavor o Flavorade. Ayan, imimix lang po natin siya para maging even po ang pagkalat ng ube. Ito na po ang mixtures ng ating bibingka. Ready na po itong i-bake. I-bake po natin ang ating bibingka sa 180 degrees Celsius for 30 to 40 minutes. Kung napapansin po ninyo na hindi pa natin nilalagyan ng toppings ang ating bibingka, ay dahil ilalagay po natin ito halfway ng baking time natin. After 20 minutes po ay ilagay na natin ang ating toppings, ang ating cheese and salted eggs. I-arrange lang po natin ng maayos. Ibalik lang po natin sa ating oven ang ating bibingka at i-bake ng 20 to 30 minutes. After 20 to 30 minutes, heto na po ang ating easy classic bibingka. Pwede na po natin itong lagyan ng kinayod na niyog para mas masarap. Narito na po ang ating easy classic bibingka na maaaring pagsaluhan ng inyong pamilya. Hanggang sa muling pagluluto, paalam!